Ito nga pala yung ganap kahapon mga kabsat. Pumunta kami sa bahay ng nanay ng amo ko mga kabsat kasi nga naman gagawa ko ng kuba. Wala kasing machine dito sa bahay ng amo ko mga kabsat para sa panggiling mga kabsat kaya naman pumunta kami sa bahay ng nanay niya. Ito nga pala yung mga gagamitin ko mga kabsat para sa kuba. Beetroots, patatas at rice mushroom. At para sa ipapalaman ko naman, ito naggisa lamang ako dito ng sibuyas, ground beef, asin paminta, turmeric powder, paprika, cumin at coriander powder. Una ko nga palang giniling dito mga kabsat ay yung boiled patatas at saka yung kanin. Last ko na nga giniling dito yung beetroots mga kabsat. At nung nagiling na nga pala yung rice mushroom mga kabsat at yung patatas ay naglagay na nga pala ako dito ng cornstarch. 4 na kutsara nga pala yung nilagay ko dito. At hahalu-haluin ko lang pala mga kabsat para maging dough. Bali hahatiin ko nga pala itong mga kabsat. Yung kalahati is maglalagay ako dito ng giniling na beetroots. Yung isa naman ay maglalagay ako ng dill. At nung nahati ko na nga pala mga kabsat, ito na nga at ilalagay ko na nga pala yung beetroots at hahalu-haluin ko lang din. Parang yun nga yun. Bakit nakapasa? Ha? Nakapasa? At nagdagdag nga pala ako dito ng 1 kutsara pang cornstarch mga kabsat kasi nga naman mamasa-masa pa siya. So nalagyan ko na ng beetroots yung kalahati mga kabsat. Yung kalahati naman ay naglagay na ako dito ng civet or dill. At ganito yung magiging kakalabasan niya mga kabsat. Para lang siyang dough talaga. Ito yung civet, ito rin yung beetroot. At maglalagay na nga pala ako dito ng palaman mga kabsat. Nag-gloves nga rin pala ako dyan mga kabsat pero naglagay rin ako ng mantika kasi nga naman didikit pa rin kahit na naka-gloves ka. Bale binilog-bilog ko nga lang pala muna mga kabsat tapos i-flat ko and then maglalagay na ako dito ng palaman and then i-close ko ulit. Ganito nga pala yung shape kapag gumagawa ako ng kuba mga kabsat. Pero yung iba mga kabsat, hindi talaga sila gumagawa ng kuba. Bumibili talaga yung mga amo nila mga kabsat ng kuba, kaya naman less pagod talaga sila mga kabsat. Pero kami dito, obligado talaga kami na gumawa mga kabsat ng kuba para sa mga bisita. Sa paggawa nga pala ng kuba mga kabsat, nakakangawit ang sakit sa likod kasi nga naman matagal kang nakaupo. Wala naman akong kaalam-alam dati mga kabsat sa paggawa ng kuba. Na-train lang din talaga ako mga kabsat kasi nga naman yung dating mga kasamahan namin dito na nakauwi na is tinuruan ako. At para mabilis matapos yung kuba na ginagawa ko mga kabsat, tumulong na nga rin pala dito yung mga kasamahan ko dito sa bahay ng nanay ng amo ko mga kabsat para daw mabilis matapos. Hindi kasi ako nagluto sa bahay ng amo ko mga kabsat kaya naman sinama ako sa bahay ng nanay niya para naman gumawa ng kuba. At saktong-sakto nga pala na naubos na nga pala yung mga kuba namin dito ng civet at alsamander mga kabsat kaya naman nagpasa ako ng mga akarat or yung mga gagamitin ko mga kabsat sa paggawa ng kuba para naman bilhin ng amo ko. At syempre mga kabsat, habang gumagawa kami ng kuba dito, syempre nagkukwentuhan kami, chismis dito, chismis doon mga kabsat para hindi namin mamalayan na matatapos na pala yung ginagawa namin. Tayo yung magbabayad. Hindi mo na ako pinayagan ni Kurikat mag-year, diba? O, 'di ba mga kabsat, hindi namin namamalayan dito na marami na pala kaming nagawa. Dahil tinulungan ako ng mga kasamahan ko dito mga kabsat, kalahati lang pala yung iuuwi ko sa bahay ng amo ko. So nagtry nga rin pala ako dito mga kabsat na magprito para makita ko naman kung okay ba yung ginawa naming kuba. So ayun na nga mga kabsat, success yung ginawa naming kuba kasi nga naman natikman ko is okay naman. At mas gusto ko nga pala yung kuba na alsamander or yung beetroots mga kabsat kumpara dito sa dill. Mas masarap kasi talaga yun mga kabsat. Ewan ko pero gustong gusto ko yun. At yung iba mga kabsat nilagay ko nga pala muna sa freezer at kukunin ko na lang kapag uuwi na kami. So yun lang for today's video mga kabsat. Thank you for watching!